Ladies and gentlemen, we're back for the final and concluding portion of today's interview with three young businessmen here in the province of Pampanga and Angeles City. At Tristan, sabihin mo nga uli yung mga negosyo mo para malaman ng ating mga kababayan. Sir, sa ano po tayo, we are involved in Pinakamalaki dito yung aggregate siguro, no? aggregates, sa cars tayo, services. Medyo sa bisyo mo na yan, di ba? Sa Bisha side na, services. We provide wheel alignment from basic check-up maintenance ng sasakyan to overhauling, painting, and then kung mahilig kayo sa mga auto, racing modification, we do it dito. And then, So nagbibihis ka ng auto? Ano? Nagbibihis tayo ng auto, nagpapabilis tayo, and then we give lessons sa mga gustong kumarera din sa Speedway. And then, Meron tayong speedway sa Clark, ha? sa Clark International Speedway, isa siya sa pinakabago at pinakamagandang racetrack sa Pilipinas ngayon. So, meron tayong mga schedule sa internet, pwede nyo makita kung gusto nyo manood. Tapos, malay nyo, malabas nyo yung racer person inside you. So, The animal, ha? the animal, adrenaline junkie. You can call it adrenaline junkie. And then, meron tayong restaurant, katabi din ng service center. Sa Mukha nga Timog. mahilig ka rin sa pagkain. Oo, mahilig tayong magluto. And then, meron siyang car wash until midnight. So, lahat ng after office na nakasarahan ng car wash, pwede kayong magpunta doon and have dinner or few drinks dito. And then, we're having live bands or actually, mga acoustic muna. Pero I'm thinking again that you can only do this because you enjoy what you're doing. Yeah. Kaya sabihan kasi if you enjoy what you do, you won't work a day in You your won't, life. yeah. Kasi right now, nag-start yung dalawang negosyo. Until 12 or 1, nandun ka sa negosyo. Babantayan mo kasi nag-start siya eh. Kasi gusto ko. Kasi kung hindi, manunood na lang ako ng TV sa bahay. Pero gusto ko siya, and then I enjoyed it, and the challenge is there. But we're pursuing to hindi pa naman, pursuing to be competitive sa mga parehas natin na negosyo. Okay. Yes, si Ryan. Well, Tito, meron akong 4 Insani Burger stalls located in Nepo Mall, Genra Mall, SM Terminal 1, SM Clark Terminal 1, tsaka sa Bayanihan Park. Ilang klase yung mga burgers na yan? Paano? Di ba may Big Mac, may Small Mac, di ba? Ano yan? Actually, ano sila? O isang klase lang na burger? Isang klase lang yung patty niya, pero different sauces, different. Okay. Variants May nila. mga variants. Okay. So, So, 4 na yan, ha? 4 na. Tas, Magkano bang nagpapa-franchise yan? hindi ko pa pinaka-franchise dito eh. Pero, Pero you think yeah. that That's far? big, oo. Oo, That's kailangan. big. Parang yun yung goal. Ultimate ano. Tingnan nyo naman yung sa atin dito, yung sisigan, di ba? Pinapaprangkisa na ngayon, di ba? Aling Lusing. Si Aling Lusing, oo. Mga restaurants. Oo, Sa mga Manila, restaurants, oo. Sa mga malls, di ba? Sa mga malls, malalakas sila sa Manila. Tapos dito meron rin akong, ito fin-franchise ko, Slice and Dice, sa Nepo Mall located, tsaka SM Clark, yung sa akin na franchise. So, ano lang yan dito, T-bone steak na unlimited rice, 99 pesos lang. Very affordable. Very Baka mas malaki affordable. yung bone kaysa sa steak. So, bigat. Good joke. Pero malambot dapat. di ba? Malambot. Okay, that's good. And ikaw naman, Miss Anne. I have 4S, my phone concept kiosk located po sa Nepo Angeles, Genra Dau, SM Olongapo, and SM Pampanga. Tapos I have 3 Selvutech mobile solution. Ano to, multi-brand siya, iba-ibang, I cater for brand, Nokia, Samsung, Apple, and BlackBerry, tsaka my phone. Meron ako sa Olongapo, sa 2. Ikaw, pinupuntahan mo ba yan? Mga business mo yan? Yes, sir. Pinupuntahan ko yan. At least once a week, pinupuntahan ko. Buti maganda na yung roads, no? Dapat Yes, sir. helicopter yung... Oo. Actually, Malay mo, you don't know, right? Kasi nag-start kasi ako talaga sa Olongapo. Pero ngayon, pinaprioritize ko pag gumagawa ako ng feasibility, 30 minutes away sa bahay lang. So, anytime na magka-vacant slot ako, pupuntahan ko siya. Kasi pag medyo malayo, baka ma-mismanage or Tama. magka-start lang ng That's a good tip, ha? That's a good tip. Yung That's a proximity to where you're... where you live. Kasi
yung iba masyadong aggressive, hindi expand ng expand. Pagdating ng panahon, pag mag-audit na sila, makita nila ang daming losses kesa sa in-earn eh. So ako Do you know how to do it? Yung pagbabalanse? yes, sir. Or you have an accountant? to do Meron it for po you? akong auditor, may accountant ako, pero before kasi, actually nag-start lang siya this year, pero from 6 years ako lang. Ako lang talaga nag-audit, ako lang talaga nag-check. Though masyadong malaki yung volume kasi ng telco eh. Mahirap, masakit sa ulo. Yung mga cellphone, everyday talaga may bumibili. Oo. Especially nowadays, Attend no? sila. Oo, sa my phone, usually ang normal sales ng isang store is mga 30 to 40 units. Kunwari, gusto ko nang gawin ito. Anong iniisip mo agad? Isipin mo kung kikita ba siya. Ano ba yung target market? Kaya ba ng people around you? Gaano katagal ba babalik yung pinuhunan mo? Ganon. Yun yung importante kasi dyan eh. Hindi yung parang larga ka lang ng larga ng pera mo. Did somebody lend you, your member of the family, or you went No, on your sir. own? I went on my own. When I was, Nag-ipon ka muna. Doon sa mga kita-kita mong lit-lit. nung pong pagka-graduate ko ng college, I work for my family kasi we're into cars eh. We import cars. Tsaka dati, we're into SARP, yung mga parts, auto. Yun yung business ng family ko. Tapos So, nilangisan ka rin, ha? Nagkalangis-langis. nagkalangis-langis din ako. Alam ko yung mga igniter, transmission. Dati karerista din ako. Kabataan ko. Mga patakas lang. So, nung hinire nila ako, sabi ng dad ko, you have to work for me. Tapos, nabubore talaga ako kasi hindi ko siya. Pag hindi mo kasi gusto talaga, hindi ka mag-excel sa ginagawa mo. Darating ako ng 8 doon, tapos lock ko yung office, matutulog ako, gigising ako ng 10. Sabi ko, hindi ko to kaya. So, sabi ko, ang ginawa ko, nagtinda ako ng mga t-shirt. Nag-door to door ako. So, I earned from that. Nag-start ako sa cellphone ko, I start 13 cellphones only. Doon sa isang store ko. Maliit lang siya eh. Doon po ako nag-start. So, hindi ako humiram kasi it's also my pride na hindi ako humiram sa family ko to earn kung anong meron ko ngayon. So, kasi sa aming magkakapatid, they consider me before the black sheep. Kasi ako nga, hindi ako mahilig mag-school, mas gusto kong nagne-negosyo, ganon, or mas gusto kong nagbabarkada. So, from there, they consider me parang, though hindi nila sinasabi, pero nafe-feel ko yun. Pero ginamit mong positive, ah? Positive. Sabi ko, I need to prove myself na hindi ako magiging pabigat sa kanila in time. So, from there, nagain ko din yung respect nila na I can be somebody with... May nanguutang na ba sa'yo sa mga kapatid mo? ng cellphone ko. It's never too late. No? Okay. Kaya, sa mga bata out there na wag niyong iisipin, for me, wag niyong iisipin na black sheep kayo, wala na kayong mapupuntahan. Dapat think positive, prove yourself to your family or your friends or sa mga peers nyo na you can be more better sa iniisip nila. Tama yan. Kaya nga yung mga schools, kung minsan medyo salbahe sa schools, don't give up on the... Diba? You don't know, nagiging leaders yan. O kaya nagiging business leaders, political leaders, and the Plastic like. namin ni Ryan kung sasabihin namin kami mga magagaling. Eskwela. Magaling mambulakbol. Pero from our point, kasi kung gusto mong ilabas ang negosyante sa sarili mo, titingnan mo kung sino yung nasa paligid mo and kung sino yung mapapagkokonekta mo. Kasi business is about connection, sipag, kung ano yung willing mong i-sacrifice or yung gusto mong sa sarili mo na gawin. So, I think dito yung, balik ko yung question mo kanina, starting a business is learning from, kahit hindi mo lead na yan, kung gusto mo yan, learning from people, asking people. Ito yung parating bilin ng tatay ko and my elders. If you wanna know the road ahead, you should ask the people who Para comes hindi ka back. maligaw, no? Para hindi ka maligaw. Huwag kang mahiya rin magtanong. Oo. Si magtanong, sir, Oo. sobrang laking tulong. And then listen to people. Dati ako, I was stubborn. I thought pag graduate mo, masyadong idealistic na kaya mo lahat. Magaling Hindi. ka na, oo. Hindi. Wala pa pala, no? I proved myself wrong. Dapat
kung sino yung papunta, galing doon, tanungin mo. And then kung ano yung nalaman mo sa kanya, na tama, pulutin mo. And then kung ano yung nakita mong maling ginawa niya, Tabi. i-avoid mo. Though, continuous learning pa rin dito. We're not perfect and... Pero ikaw nakaipon ka rin ng sarili mo, ano? Yes, Or you actually, get some support from the family or from the banks? ganito yan, nakakatawa. Nasa PC yung daddy ko. And I was really eager to earn. And dad, sabi ko, give me puhunan, 50,000. Bibili ako ng mga shoes. Shoes from yung mga class A nun, hindi pa, wala pa dito. Sabi ko, hindi, sabi niya, magipag-middleman ka muna, sabi niya. Patunayan mo sa akin na worth kang bibigyan ng pera. Sabi ko, so, wala akong magawa. So, hanggang nakipag-middleman, malaki yung markup dito eh. And then, napaikot ko na yung pera. Yung tama ka, you can earn. When I was in college, I'm earning a month siguro 60 to 70. Just work sa mga shoes. And then, bibili ako ng cellphone, papaayos ko ng mabuti, ibenta ko. And then, Daming yumaman sa cellphone, no? oo, malaking bagay. Pati And sa then, load. Matatawa ka dito sobrang negosyante. Bibili ko yung cellphone na to, pambabayad ko pa sa Muslim. Nabili mo ng 8, babayad yung bill mo sa kanya is 15, and that cellphone is worth 15. You will pay, ito, 15,000, babayad ko sa'yo. Dun pa lang na-earn mo na eh. Namuhunan ka ng 8, binangbayad mo ng 15, so meron ka ng 7, mabibenta mo pa yung binili mong 15 na goods. Dun sa profit mo. So dun ko na realize ng negosyo talagang hindi ka mapipigilan. Hindi mo alam kung anong ganing kikitain mo, pero dapat dahan-dahan ka lang. Pero business is very wide. Talagang malaki. Malaki yung market, malaki yung it's up to you kung paano mo lang i-identify kung anong gusto mong pasukin. Pero it's very free Once you and identified open. it, Yun go. na yan. Go and sipag. Okay. O si Ryan naman. Ako, Tito, nag-start ako, small lang. Nagkutang ako sa parents ko, 50,000, para open yung Insani Burgers. So, after na-open siya sa mall, parang tuloy-tuloy na. Doon ko na kinuha yung pang-open ko sa next. Parang yung advice ko lang sa mga viewers na mga gusto magnegosyo na bata, parang Pati yung matanda, maraming matututunan din sa inyo. Everyone. Parang, it's not, parang, pwede ka mag-start ng small, pero yung goal mo dapat big. Parang, start small, pero goal mo big. But you won't get there without sacrifice, right? Yeah. Yeah, and sa family rin. Kung talagang alam mong, dahil nag-start ka ng small, and you see the market is really a potential market, and wala kang alam na pamuhunan. And then explain to them, this is the market, and this is what I'm doing right now, and I'm earning this much from this business of the capital. What if kung pwede nyo akong pahiram ng ganito? Pero pag nakitang you're okay na, dahil gusto rin nilang kumita, di ba? Pwede mo rin silang isosyo. Yeah. Diba? You can... Partners din sila, di ba? Partners, you can share. You can share your blessings. Diba? Pero huwag kayong mahiyang maghiram. Pero dapat ibalik mo rin. Pero kasi iba nanghiram. Dati, pag naghiram ka sa daddy mo, pang gamit mo, hindi mo nababalik. Dahil daddy mo, di ba? Pero, plastic tayo kung sabihin natin hindi tayo naghiram o naghiram. Pero naghiram rin tayo, Tito. What is important is, they see you as naayos mo yung negosyo. And then balik mo. And any parent would like to see a child or a son or a daughter doing good in business, di ba? Any endeavor, basta parent, supportive lahat yan. Tsaka ibalik mo. Kasi lahat ng kinain mo, lahat ng sa kanila galing yun. No, Tsaka dapat. when you prove yourself to them na responsible ka na, hindi naman sila magdadalawang isip na pahiramin ka din naman eh. Yeah, big point. Yeah, Kasi that's a big point. dapat nagsa-start naman gumawa ka ng credit or ng tawag doon? Ng kredito mo sa Your name, your name muna sa family kasi wala ka namang unang ibang tatakbuhan kung hindi din naman sila. So kung sa family mo pa lang din, hindi mo kayang bayaran yung inutang mo,
yun, medyo Nasira ka. It's Nasira easier ka. not to pay the members of the family, di ba? It's easier not to pay, di ba? Kasi you will think that they will understand. Pero pag nagbayad ka sa mga kapamilya mo, ibig sabihin kahit sino babayaran mo. Tama, tama. Di ba? Yun yung yun yung big lesson. And then maganda yung sinabi niya, not even in pera-wise, kahit sa ano lang, kung ano man ang binigay nila sa'yo, you have to thank them and then give back something. Hindi man dahil sa pera o naman. Tulong. That's bringing a relationship sa family or sa business din, kahit sino bang kasosyo mo. Sabi mo nga, PR lahat yan. You have to appreciate. Kasi hindi naman parating ikaw ang kumakabig. Dapat Nagbibigay magpapakain ka Parang para manok makakain nun. ka rin. Parang kalagaring hapon. Share your blessing. Hindi, pero yun. Yun daw ang totoo eh. Share your blessings. If you are able to share it. Maraming nagdadasal para maging successful ka. Hindi ka pwedeng one way. Always. Okay. There's no road na one way. Hindi ka At saka ang secret naman sa isang negosyo, dapat straight ka, fit. Dapat yung Name. hindi ka nandadaya. Kasi doon nabibuild naman yung reputation mo eh. Hindi ka nandadaya. Hindi yung porket bigla, yumaman ka. Anong reputation? Kasi nandaya yan. Oo nga. Dapat Tama ka dyan. you start from a little. Pero easy at money, least, easy come, easy go. Tama. Anyway, ang bilis ng oras, no? Our attention is being called, but we're going overtime again. I think 1 hour is not enough for the three of you to share the wealth of experience that you have, no? So, any parting shot, Sir Ryan? Sa mga sa business side, yung sa akin kasi, di ba nag-start ako small. So nagput up ako ng system doon na pag nag-click yung una ko. So yung sa pangalawa, susundan ko lang yung ginawa ko nung sa una hanggang mag-multiple na. Parang inuulit mo lang. Replicate. Yung success. Repeat success lang. Tristan? So sa akin, I encourage young people to be an entrepreneur or even old people. There's time is, okay, mundo is open for everything na gusto mong gawin. And then, I really encourage you kasi hindi lang dahil sa small scale, big scale, being an entrepreneur is magiging competitive tayo na una, ang city natin magiging competitive. And then, minsan, pag naayos natin yan, magiging ang bansa natin is magiging competitive. So, I consider na talagang ang business is key ng pag-angat natin. And then, may fulfillment ka rin pag naayos mo siya. So, Tito, thank you po. Napakalaking... Thank you rin. Napakalaking... Natuto ako sa inyo eh. Napakalaking bagay po nitong tinanong niyo sa amin, itong time na to. And then, yan, expose rin yung mga business namin. Thank you, malaki pong bagay ito. So, sana hindi to ang last. Pwede pa tayong... Let's do it. Para meron tayong business section dito. Yes. Tito, salamat po. Dapat pala may sarili ka show, no? I have to wiggle eh. No? It means like you're enjoying it at saka nag-enjoy din po sa pag-share. Alam niyo yung iba ayaw mag-share eh. Masyadong sakim sa kaalaman nila, ayaw nila mag-share. Pero ako, nasisiyahan ako sa nakikita ko sa inyo, nag-share kayo. And Miss Ann? Sa mga viewers na nangangarap na magkaroon ng negosyo na you're from college, you're from student ka o nagtatrabaho ka, huwag kayong mag-stop mag-dream kasi dreams do come true. Mine did. So, kayo din, huwag kayong magsa-stop. And number 1, faith. Magdasal ka dahil Lord will provide everything. Yun lang. So thank you. Thank you sa inyong tatlo. Very much. Thank you Marami rin akong po. natutunan. You know, you're younger than I am, but I learned a lot from you, especially sa business side, no? I'm sure those who really listen well and viewed this well, marami rin ho silang matututunan. Basta nalaman ko, don't be afraid to fail. Don't be afraid to fail. Lahat po niyan may sugal niyan. Lalong-lalo na kung gusto mong magnegosyo. Pero yung failure nababawasan kung inaaral mo po yung pinapasukan natin. Kaya sila nag-aral, sila ho, bata pa, inaaral na yan. At papunta na sila sa almost, sabi nga ni Ryan dito, replication. You just replicate the previous success that you made in your life and then try to inject more, no? Yan hong nakagandahan
nang nalaman ko ngayong hapon ito at alam ko nalaman nyo rin lahat, this will not be the last time that I'll be having them. I'll invite them again. So, pakikita nyo rin ho sa show na to ang kanilang mga negosyo. Para nang sa gayon, ma-inspire po at ma-motivate yung kabataan, pati na ho yung mga magulang na magnegosyo. It's never too late to start your own business. Thank you. Have a nice day. Ito po inyong lingkod, Sonny Lopez, sa inyong programang Aksyon Central Luzon Special Edition. Good morning.